Maligayang pagdating sa Kadida TV. Sumama ka sa aking paglalakbay sa mga berdeng taniman, habang tuklasin natin ang kagandahan at kasiyahan ng paghahalaman. Kahit na ikaw ay pati kang naghahalaman, nung nagsisimula pa lamang ang channel na ito ay para sa iyo. Sa bawat ito, ibabahagi ko ang mga tip, tala at pamamaraan para tulungan kang palaguin ng sarili mong maliit na paraiso, mula sa pagtatanim ng mga buto hanggang sa pag-aalaga ng mga bulaklak. Maglalim tayo sa mundo ng paghahalaman ng magkasama, at huwag kalimutang mag-subscribe pa. Magandang hapon mga kadidet, at welcome na naman kayo sa aking panibagong vlog. Ang oras natin ngayon ay alas 2 na po ng hapon, at araw tayo ng Martes, petsa 2 na po tayo ng June. At ngayon pong hapon mga kadidet ay ating bubungkalin yung saging natin na itinanim dito. Nalabas na nga ang bungo, kaya kailangan natin siyang ilipat. Tara mga kadidet, at samahan nyo ko pagbubungkal ng saging. At siyempre update nyo na rin kayo sa mga tanim po saging doon sa silangan. So mga kadidet ay saging na saba. Ito po yung ating lakatan na bubulusin natin ngayon. Yan mga kadidet, at mapapansin natin na labas na nga yung kanyang bungo, kaya kailangan na natin siyang ilipat, at doon natin siya dadala sa baba. Kita nyo, so ilit lang natin tanggalin. Hindi na kailangan panghupain mga kadidet, kailangan lamang sipaan. Natin sirang magpupot na. Ayan mga kadidet, tapos natin tanggalan nandoon. Ngayon lilipat naman tayo din sa kabilang side. Dito naman yung ating panin ngayon. So shout out po sa ating kahon. Ganyan po talaga mga kadidet, pag yung saging natin ay tumatanda na, siyempre lumalabas na yung ugat niya, lulutang siya dahil pa angat siya ng paangat. Hindi tulad dati, no, pag bagong tanim pa lamang na malalim yung hukay. Pero ngayon pag umiidad na siya,
tumataas na yung kanyang bungo. Kaya kinakailangan ilipat na natin sirang taniman para gumanda ulit siya. Dahil pag hindi po natin nililipat, hindi na po siya gaganda. Kung bumunga man siya, matutumba lang. Kaya kinakailangan ilipat na natin siya. So ayan mga kadidit, at i-update ko na lang po kayo mamaya pag natapos na natin siyang tukayin. Ayan, natapos na nga natin mga kadidit tukayin yung 5 pirasong sowi. At ngayon mapapansin nyo naman yung mga tanim natin dito sa saging, kung gano'n siya karami. Oh. Yan. Yan po nung itrim ko nung ugos. Yan hanggang dun. At meron pa doon sa kabila. Ano, nakikita nyo sa lingan din yung kabilang yun, nakadidit. At meron pa nga tayo doon sa mga bagong tanim natin. At yun naman napanood nyo sa mga vlog ko yung kaganapan ng pagtatanim. At sa lahat po ng mga viewers natin na magtatanong kung anong buwan ng pagtatanim, siyempre kinakailangan talaga Mayo or August yung pagtatanim ng saging. So ayan, at i-update ko na lang po kayo mamaya mga kadidit. At atin munang hahakutin yung ating kinukay na suwi na saging para mamayang hapon ay mailipat natin doon sa baba. Doon natin siya ililipat. Nandun yung kanya mga kasamahan na bagong tanim. Magandang umaga mga kadidit, at balik karugtog lamang po ito ng ating vlog. At ngayong umaga ay gusto lang po akong pasalamatan na naging magandang loob, napakabuti nila. At yun nga, hindi sila nakakalimot sa katulad ko. So, ayun, pagpasensya nyo mga kadidit yung simpleng vlog natin ngayong araw. Dahil hindi nga tayo nakapag-vlog nung mga nakarang araw. Dahil nagkaroon ng kaunting problema yung katawan natin. Parang binigyan tayo ng Panginoon ng pagsubok, pero hindi tayo susuko. Laban din tayo. Kaya ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. Pero okay na naman po ngayon mga kadidit. Nakaka-recover na tayo at malakas na ulit yung ating katawan. Ready na ulit tayong sumabak sa trabaho. At sa lahat ng viewers natin dyan na palagi nagpapaalala, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagpapaalala sa katulad ko. So ayan, at may pasasalamatan lang po tayo mga kadidit. Napin lang po natin yung pangalan nila dito. Hindi po tayo makapag-shoutout mga kadidit dahil mahina po yung signal natin. Asan yung pinasa nun? Wait lang po mga kadidit. Nahanap po lang po yung pangalan ni Kuya Boy Pacho. Boy Pacho, nasan ka na? Yun. Pinasa sa akin, nasa na yun? Salat si Kuya Boy. Wait lang po mga kadidit, nahanap ko lang po yung kanyang pangalan.
tagal hanapin ah. Sa dami ng chat ni Kuya Boy mga kadidit, ang tagal hanapin ng pinasa sa aking pangalan. Wait lang po, hanapin po. Nakita na natin mga kadidit yung nagbigay ng t-shirt na kulay white. Ito po kulay white. Maraming salamat po kay Mama Mitch at kay Sir Giovanni. Maraming salamat po at sana palagi kayong mag-iingat. Ganoon din po sa inyong pamilya, saan man kayo naroon, sa Pilipinas man o ibang bansa. Palagi po kayong mag-iingat at maraming salamat sa magandang loob na binigay yung t-shirt sa akin. Sana marami pa kayong taong matulungan katulad ko. At hangad ko ang inyong tagumpay sa buhay para marami pa kayong matulungan tao. At siyempre, para makita na Mama at ni Sir Giovanni at ni Mama Mitch yung ganitong t-shirt. Siyempre, para maganda, nakikita ko sa kanila yung bigyan nilang t-shirt. Talis kayo! Sorry po kung nakapagubad tayo mga kadidit. Atin po natin yung bigay na t-shirt ni Mama Mitch at ni Sir Giovanni. Ito po yung binigay nilang t-shirt. May tatak siyang Katsakaran. At siyempre maraming salamat din kay Kuya Boy. Yun no. Di po ba? Pogi na ulit tayo mga kadidit. Kaso di tayo maka-chicks. Joke lang po. Ito po, maraming salamat po Mama Mitch at kay Sir Giovanni. Ito po, nasukat na po natin, na-try na po natin. Kasyang-kasya po. Match na match sa aking katawan mga kadidit. Tanan natin si Mama Mitch at si Sir Giovanni. Ngayon naman, nauutal po tayo. Pasasalamatan po natin si Ate Annalisa C. Maraming salamat po Ate Annalisa C. At sana palagi kayo mag-iingat dyan. At siyempre ganun din sa inyong mga naiwan dito sa Pilipinas. Especially sa mga Team Kahon. Maraming salamat. At ito ang bigay ni Ate Annalisa C. Kulay black. At siyempre tatry din natin isuot siya para makita naman ni Ate Annalisa na kung bagay or ano o hindi. Ito po Ate Annalisa, sinuot na natin. Yun oh. Bagay oh. Ito po, nasuot na natin Ate Annalisa. At may sticker pa tayong Katsukaran. At huwag po natin kalimutan, suportahan yung YouTube channel ni Kuya Boy Katsukaran. Ito, nasukat na natin mga kadidit. Siyempre, hubarin na ulit natin siya. Dahil nasuot na natin. So, tiklapin na ulit natin. At gusto ko lang pasalamatan ang palagi na suporta sa YouTube channel ng Team Kuananig na walang sabong pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kung wala kayo ay wala rin kami dito. Sa inyo po nakasalalay yung aming magiging tagumpay. Hayaan po ninyo at gagawin po ulit namin ng para pagbutihin palalo yung aming mga pagbablog. Siyempre kung halimbawa naman na luwag kami naman ang mamimigay, kaso sa ngayon di pa tayo makapamigay mga kadidit dahil medyo gipid din tayo sa ngayon. Kaya darating tayo dyan mga kadidit. Pag yung nakaluwag na tayo, gagawin natin yung kung anong nararapat. So ayan mga kadidit, at maraming salamat po sa nagbigay ng mga t-shirt. Dahil may lakad pa nga tayo,
may pupuntahan pa tayo sa baba. Titingnan natin yung tinanim kong saging dati. I-update ko po kayo mga kadidit sa tinanim kong saging para sa ganun makita naman niyo kung anong nagresulta kaya. At hindi pa nga tayo nakakatrabaho mula Lunes hanggang ngayon. Siguro Lunes tayo makakapagsimula kung makakatrabaho pa. Dahil nga po nung gabi, nag-grass cutter kami dito sa aking amo dito. Nasobra siguro dahil natapos ko alas 7 na ng gabi. Doon pagdating nung alauna ng paamaga nung gabi, simikip yung dibdib ko, bigla na akong nag-collapse. Pinagpawisan ako ng malalamig, kaya yun, hindi ako ngayon makatrabaho at sumasakit yung aking batok pati ulo. Kaya sabi ko, kinakailangan ng pahinga muna bago magtrabaho. Mahirap pilitin yung sarili, baka yung pa ang makapagpalala sa ating nararamdaman. Pero ngayon nakapagpagamot na naman tayo, kaya okay na siya. O, yan, i-update ko na po kayo mga kadidit. At pupunta na tayo sa ating sagingan para makita naman natin kung buhay kaya siya or patay. Medyo maganda naman mga kadidit ang lagay ng ating panahon, kaya makakapunta tayo sa ating sagingan. At hindi na tayo nagbabaw ng kapute. Siyempre malapit lang naman to, dito lang sa baba. At marami naman tayong masisilungan dito dahil meron niya tayong kubo doon sa baba. Kung uulan, doon na lang tayo sisilong. Dahil pag tayo pausyan mga kadidit, kinakailangan huwag tayo magpaabot ng ulan. Yung, doon po nagsisimula yung ating sakit. Minsan niya inaabot nila nagiging pulmon. Mabuti kung pol ay pag out moon, yun po masama. Baka patay tayo pag yung inabot tayo ng out moon. Alright mga kadidit, at ngayon pababa na nga tayo para bisitahin natin yung ating mga tanim na saging. Dahil kondisyon na nga yung katawan natin, kaya hindi na naman tayo mapipigil sa pagtrabaho. Pero hindi tulad ng dati na halos naabuso na natin ang katawan. Ngayon, hinahinay lang dahil kapag paggamot pangalang natin at siyempre kagagaling lamang natin sa sakit. Tayo mabaynat. Kaya hinahinay lang. Kapag tanim tayo kahit ilang puno, okay na yun, kahit 4. At marami na naman tayong naitanim mga kadidit. Ba na nga tayo. At ito yung ating nag-grass cutter ng Lunes na sinaman niya tayo ng lasa dahil malawak ngayon natira natin mula dito. Taas ngayon hanggang doon sa palibot ng race house at dito pa sa kabila. Kaya yung katawan natin ay bumigay. Pero okay na rin yun. Malakas na tayo. Nakarecover rin tayo sa awa ng ating Panginoon. Nandito na nga tayo mga kadedit sa baba. Siyempre pakikita ko sa inyo yung ating pangalawang tanim. Dahil yung unang tanim ay nakita nyo na yung nando sa taas. Malapit sa kalsada. At ngayon ito yung ating pangalawang tanim. Yan o. Yan hanggang sa babang yun. Dali ilang puno na andito? 2 4 bilang natin ayos ko ilang puno kaya dito. 2 4 6 8 10 12 12 puno po mga kadidit yung napatanim natin dito. At yan, medyo nabubuhay sila. Sana lang huwag makain ulit ng baka. Yan o. Ngayon, doon naman tayo pupunta sa trabaho ko rin doon sa kabila. Dahil nandun niya yung ating huling tanim. Tara. At magtatanim na rin tayo doon mga kadidit, mga gulay-gulay. Tulad ng patani. Kasi ito naman dito natin tatanim sa kinamatisan ko. Dahil ang plano ko mga kadidit, baka hindi ko matamnan lahat to.
dahil napakamahal ng abono. Mahigit na pong 3,000 yung abono. Tapos yung mga pulda pa natin, ganun kamamahal yun, lahat nagtaas yun. Pati mga organic, calcium, sigurado mahal lahat yun. Kaya magbabawas tayo ng tanim. Andito na tayo mga kadidit sa kaduluhan ng ating trabaho. At ito yung ating mga itinanim na saging. Yung makikita nyo na suluyan na sila. Yan. So, at yun hanggang sa babang yun ang pinamna natin mga kadidit. Yung gandong. Yun, oh. Papilapil po yung ginawa natin pa palinya. At ito plano natin tamnan pa rin. Kaya lang mangunguha pa tayo ng pananim. O di ba sumusuloy na yung ating ibang tanim. O nasa babang yun, oh, sumusuloy na mga kadidit. Yun hanggang dun. Sumusuloy na sila. Oh, ano yun? Hindi mo ibon, nandito yung ibon katabi ko. Vlogger siguro yung ibong yung mga kadidit. Nakikinig ng pagbablog ko eh. Siguro gusto rin matuto baka o di kaya subscriber natin yon. Kaya hindi ka naalis. At dito may tanim din tayo mga kadidit, oh, saba. Hanggang dun. At yung ibang sabang yan kukuhan natin para itanim naman natin dito sa pababa. Dito sa side na to yung lakatan or tundan. Yan, hanggang dun. O, di ba puno rin ng tanim yung ilalim. At dito hanggang dito sa may isang pilapil na to, tatanim natin ng tundan hanggang dito. At yung kababaan yun, nakikita nyo dami natin pangumpay, oh. Kaso napagtalian ng baka ng aking pisang buo. Kaya medyo nabawasan. Bagay okay lang naman yun dahil wala naman tayong baka. Kaya hinahayaan ko na kumpay nila at napagtalian. Kaya lang dapat naman hindi pagtalian. Dapat ginagawa nila kinukumpay para sa sunod maganda yung sibol niya. O mag-umpisa na po tayo mga kadidit. So andito tayo sa dulo mga kadidit. At ito tinitingnan niya natin kung ano kaya maitanim natin dito. Pero dati po ito taniman ko nga ng mais at naikwento ko na sa inyo. Tanim ako ito dati ng mais. Pero ngayon makikita nyo na wala siyang tanim. Kaya pag-iisipan natin kung ano kaya ang ating maitanim. Pero may natitira pa rin tayo dito mga saging. Saging na saba yun mga kadidit. Naglinis po nito mga kadidit ay baka ni paring atong dito niya itinatali. Kahit tag-ulan na andito. Galing talaga ng bakang yun. Daig pa yung yan, nakapagtanim na tayo mga kadidit ng isang sowi. Tapos ngayon dito naman tayo magtatanim. Tanim natin na isa dito para yan po ipinaka-shelving sala na rin sa ating lupa. At yun naman yung mga tanim na nga, yan po kung tawagin dito ay lakatan. Ngayon tatanim tayo dito ng isa pa. Tanim dito, tanim ito, isa pa dito para yung lupa natin ay hindi siya bumagsak. Tarik na to hindi siya nasasabiran kasi ibang baka sigurado di doon na yun. Natapos na nga natin mga kadidit taniman itong taas na to. At siyempre dito naman tayo sa babang ito. Yung gitna mga kadidit ay hindi pa natin siya tatamnan dahil may plano pa nga tayo. Matamnan pa rin natin mga gulay-gulay. Kaya mga pilapil lang. Kaya kailangan nakalain yung ating pagtatanim. At dito tatanim natin mga kadidit sa isang line na ito ay lakatan or kung tawagin ay tundan. Ngayon dito naman sa baba itatanim natin ay saba. Ito tayo kukuha ng saba mga kadidit. Ito naman ang strawberry ito hindi natin pinuputol mga kadidit. Kakaawa yung mga ibon. Dahil pagkaan niya ito ng ibon
Naalala ko tuloy si Ma'am Lalin. Shout out Ma'am Lalin. Ganito po yung kahoy na binayaran nyo. Strawberry o blueberry. Malaking pakinabang nga pala ito, ma'am. Kinakain ng ibon. Nabubusog yung ibon. Dito tayo kukuha mga kadidit ng suwi na saging. Napansin natin mga suwi, oh. Kinain na ng kinain ng baka talaga. Dahil ito tali ni paring atong ng baka. Kaya ganyan. Yun, oh. Dalawa suwi na ulit mga kadidit na nakuha natin. At atin ang itatanim ulit dito. At siyempre yung isa dito. Sa bandahing ito. Kailangan malaki pa rin sila dahil siya ba sila eh. Mas marami silang sumuwi. Hindi tulad ng lakatan. Tapos yung isa may kukunin pa tayo doon malaki. Pag-iisipan natin kung saan kaya natin mailagay. Pag doon naman natin ilalagay, triguhan. Mahina yung saging doon. Bahala na, dito na lang kaya. Sa guhong to. Or di kaya doon. Okay. Tanim natin mga kabiyot. Abutin pa tayo ng gutom. Ang oras natin ngayon ay alas 10 na po ng umaga mga kadidit. May tumayo ah. Tignan natin yung paraan para tumayo. O, diba? Tara. Mga kadidit. Oh, bakit siya bumagsak? Ako po mga kadidit yung taong hindi natigil sa bahay. Kapag pinatigil po niyo sa bahay, nako, lalo po ako magkakasakit. Gusto ko po palagi kami tinatrabaho.
hindi po natin ito ililipat mga kadidit, hindi na ito gaganda. Dahil matanda na sila doon. Kaya kailangan mailipat na sila. Yan, natapos na natin tanim mga kadidit yung isa. At siyempre yung isa naman dito natin siya itatanim. Natapos na rin natin mga kadidit tanim. At ngayon maghahanap ulit tayo ng pananim. So yung itulad na siyang yun, kukuha na natin para itanim naman natin dito sa bandang baba. Maraming purpose mga kadidit yung saging na saba. Ito po, dito pinagbabalutan ng suman, yung pong malakit na bigas ginagawa suman. At siyempre pwede sa sumang kamote, sa balinghoy or sa bibingka, at sa mga murado, sinukmani. Marami pong pinagagamitan ito mga kadidit, tulad ng mga nilupak yan. Kaya kailangan ng dahon ng saging na saba. Sa wakas mga kadidit, natapos na rin nating tamnan. At ito, tanim natin siyang malaki at saka yung nandoon sa baba. Siyempre napagtanim na rin tayo dito at doon pa rin siya taas. Ngayon papahinga muna tayo dahil napapagod na nga tayo. Time check lang po tayo mga kadidit. Ang oras natin ay alas 12 na po ng tanghali. At uuwi na muna tayo ng bahay para kumain mga kadidit. At mamaya tayo babalik pagkatapos nating kumain para ipagpatuloy natin yung pagtatanim. At may mga kailangan pa nga tayong taniman, hindi pa natin tatapos taniman yung bandang dulo, kaya babalikan na lang natin mamaya. At tataas na nga tayo mga kadidit para magluto at kumain. Siyempre magluluto pa tayo, wala pa tayo luto kanina kaya kailangan nating umarsa na para magluto, para sa ganoon mamayang alas 2 ay babalik na ulit tayo ng ating trabaho. Okay naman yung pakiramdam natin mga kadidit, kinaya ko na rin, kaya sinusubukan ko kung kaya ko na para sa Lunes ay magtatrabaho na ulit tayo. Nakatapos na nga tayo mga kadidit magluto at nakatapos na rin tayong kumain. At ito yung ating natirang kanin. Siyempre, pahinga lang muna tayo bago tayo bumalik sa baba para ipagpatuloy natin yung ating pagtatanim ng saging. Dahil ngayon lang po yung ating pagkakataon at saka bukas dahil Lunes, trabaho na ulit tayo. Kaya kinakailangan tapusin na natin yun hanggang bukas. At maghahanap pa rin tayo ng paranim. Hihingi pa nga tayo dito sa aking bayaw ng iba pang paranim na saging para matapos na yun. At maipagpatuloy na natin yung pagtatrabaho kay Paring Jose. Nakatapos na nga tayo mga kadidit magpahinga, kaya balik na ulit tayo doon sa baba sa ating tinatamnan ng saging para ipagpatuloy natin yung ating pagtatanim. Tara mga kadidit at samahan nyo ako. Tsuh! Okay! Tsuh! Wala yung isang aso Ito naman na lang natin pagsama mga kadidit. Malapit siyang umanak. Dapat yung isa yung maliit. Baba na nga tayo mga kadidit. At ito kumulit tayo ng dalawang suwi ng sawa para ipagusto natin doon sa kinulang kanina. At yung lakata naman bukas na tayo mangunguha dahil manghihingi pa nga tayo kay bayaw. Wala dito si bayaw kaya hindi tayo makakuha. Na kailangan bago tayo kumuha yung nagkausap na kami. Mahirap yung tayo kukuha, baka pagtatanim din siya pa baka magalit, kaya kailangan pagpaalam natin yung ating kukuhanin.
Pahinga muna. Yan oh. Diba mga kadidit, bago tayo makarating sa ating pupuntahan, nakapanguha na tayo ng pantanim. Bali nakuha natin ay 4 na. At itatanim na natin para matapos na nga yung kulang kanina. At yung padulo naman, bukas na lang natin pagpapatuloy. Dahil hapon na at pagod na rin yung katawan natin. Huwag natin abusuhin yung katawan. Alam nyo naman na may pinagdaanan tayo nung nakaraang araw, kaya unti-unti lang nating biglain. Andito na nga ulit tayo mga kadidit. At siyempre yan, bala natin saging. Tatabasin lang muna natin yung damo dahil tataman niya natin to. Kailangan natin tanggalin tong alagaw pusa dahil ito po sobrang dumami. Yan, at tatamnan natin dito ng isa mga kalidit. At siyempre lalagyan din natin ng isa doon, pero kalong na. Isa dito, isa dito, tapos lagyan din natin ng sunod doon banda ron. Okay, kukain muna natin yung ating taktak at pala. Ready na mga kadidit, magtatanim na nga tayo. Nanap siya dito ng siya. Siyang saba. Grabe. Okay. Tama natin.
Ha? Siyempre, tanong pa tayo isa pa dito mga kadidit. Tanim tayo isa pa doon. At umuulan. Umuulan mga kadidit. Hindi po natin sasairin para hindi kahit ng baka. Pero tanim pa natin isa dyan mga kadidit. Natapos na nga natin mga kadidit itanim yung ating dala kanina. Kaya makikita nyo yung maliit. Kaya ito po yung maganda pag yung nabuhay. Ang ganyang maliit, malaki rin po yung kanya binubunga. At yung isang maliit na mandala natin, yun, naandoon sa dulong yun. Yun, yan, At bukas natin pagpapatuloy yung ating pagtatanim. Kukuha nga tayo dito dahil may saging pa rin nga tayo dito. Yan, nasa loob ng kahuyan. Kukuhanin natin dahil hindi naman yan matutuga dyan at makalung, kaya ilalagay lamang natin dito sa medyo lantad para mamunga siya. Tapos na nga natin mga kadidit itanim yung saging na ating dala kanina, at ngayon makakita naman tayo dito ng mga ubi. Siya naman nating itatanim. Marami din po tayong tanim na ubi mga kadidit, kaso naando sa taas, doon ko pinagtanim sa malapit sa bahay. Dito may tanim din tayong isang puno dati, hindi natin nahukay, kaya yun dumami, bumunga sila, at yung bunga ay nagsibula na, kaya atin na rin itatanim. Oh no, may saging pa pala tayo dito isa mga kadidit. Tatanim natin doon sa dulong yun. Ito, bago natin itanim ang ubi, tatanim muna natin to para matapos ng ating konsumisyon dito sa saging.
Ubi kong ubi, saging kong saging. Ay, sakit. Dito natin siya tatanim mga kadidit. Dito na lang. Katabi ng siyang yan. Ito mga kadidit, yung ating ubing pananim, ubing ubi. Yan ang talagang purong ubi. Tatanim na natin dito para dumami yung kanyang binhi dito. Dati po mas marami tayong tanim dito, kaso yung kapatid ko, pag hinuhukay niya, dinadala na yung pinaka tingi, hindi siya nagtitira, kaya nauubos yung similya. Ang masakit po nito mga kadidit ay hinuhukay na ng kapatid ko kahit hindi ko alam. Kaya yun, pupuntahan ko, kala ko meron pa. Pagdating ko naman dito, wala na. Siyempre wala naman tayong magagawa, nakuha na ng kapatid natin, hindi naman iba sa ating kapatid natin, kaya hinahayaan na lang natin mga kadidit. Pero tayo naman, masipag naman tayo magtanim. At itatanim na nga natin yung ubi dahil natapos na natin ang saging. Hindi ba ito? Hindi ba pala? Huwag malikot. Steady ka lang. Pagkasabi kong malikot, sabing huwag, huwag. Yan. Tatanim natin mga kadinit yung ubi. Obi, obi, obi. Kaya kailangan mga kadidit, ihanay natin para pag hinukay natin, tanda natin kung saan natin itinanim. Palambutan natin para mas mabilis siyang lumaman. Tapos dito natin pakakabagi sa as is at alim.
kakabag ha. Huwag kayo sa pailalim kakabag. Kailangan dyan kayo sa pataas. Sama-sama kayo dyan sa taas. Ilan pa kayo? 4? Ha? Mahabang taniman to 4 pa. Yan, dadalawa na lang po yung ating itatanim at i-update ko na lang kay mamaya pag natapos na natin siyang tanim mga kadidit. Makalipas nga ang ilang minuto mga kadidit, natapos na rin nating itanim yung ating pananim na ube. Yan, nakatanim na sila at yan, nakalinya sila dyan. Ito po, kaya inilinya ko mga kadidit para pag tayo naghukay, maluwan siyang tandaan. Yan, natapos na natin mga kadidit lahat ng ating gawain at bukas na natin pagpapatuloy ulit yung pagtatanim ng saging dahil bukas ay araw tayo ng linggo. Nagtatanim tayo kahit sa 10 puno para matapos na natin itong obligasyon natin dito. Nakabalik na nga tayo mga kadidit ng bahay at medyo mahaba-haba na yung ating video, kaya dito ko muna tinatapos yung aking simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat, nakabot yung guys doon laking video. At gustong pasalamatan na suporta sa aking YouTube channel. Siyempre sa lahat ng Team Kapanalig, maraming salamat sa inyong wala sawang pagsuporta. Especially sa mga sponsor ng Team Kapanalig, sina Kamario, Sir Jerome Sardoma,
at sina Sir Arthur Jornacion at sa iba pa. Maraming salamat sa mga sulok ng mundo na roon. Sana palagi mag-iingat. God bless you po. Bye-bye.